lang sa tao masama ang unhealthy air quality na dinudulot ng nasusunog na Navotas landfill. Masama rin ito sa kalusugan ng mga hayop. Paano nga ba sila mapoprotektahan sa panganib na dala ng smog? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Jazz Paredes. Ilang linggo nang nasusunog ang Navotas landfill. Kaya ilang linggo na rin itong naka-apekto sa kalidad ng hangin pati sa mga kalapit na lugar. Pero hindi lang sa tao ito nagdadala ng panganib. Nangyayari ngayon na burning ng landfill sa Navotas is very toxic to humans and also sa mga pets. And our first is of course yung mga toxic fumes like dioxin, which causes an immune system damage and long-term reproductive issues. Maaaring malanghap o madikit sa kanilang balahibo at makuha ng mga hayop ang mga toksina ito. Kagaya ng tao, maaaring makaranas ang mga hayop ng pamula ng mata, pagluluha at pag-ubo dahil sa mga toksin sa hangin. Usually sa respiratory infection, no? Pwede sila magkaroon ng emphysema, katulad din sa tao, or pwede rin sila magkaroon ng mga asthma attacks, and pwede rin masira yung kanyang immune system, no? Ang emphysema ay isang uri ng progressive lung disease na sumisira sa mga alveoli sa baga. Maaari rin itong magdulot ng cancer at pagkamatay sa mga at-risk na hayop na may existing na kondisyon. Kung ang tao pwedeng mag-face mask, paano naman Dok ang ating fur babies? We have to keep our pets indoor to minimize the exposure sa air pollution. Kasi nga, kung matagal na, it's been like 3 weeks na nasusunog siya. So, nasa air talaga o nasa environment na talaga yung mga toxic pollutants. Sa Binondo na isa sa mga apektado ng smog, doble ang pag-aalaga ng isang kapihan sa kanilang mga alagang pusa. Bali, di po namin sila nilalabas, ma'am, or pinapalabas sa labas. Dito lang po talaga sila sa area. Tapos, araw-araw din po namin sila inalagaan, like linis, everyday po. Inuuwi namin sila sa bahay. Ang tao po kasi nagre-request na dalhin yung mga pusa. Payo ng eksperto, agad dalhin sa veterinaryo ang alaga kung may iritasyon sa mata o nahihirapan sa paghinga. Dagdag pa niya, kahit walang sunog, naglalabas pa rin ng mapanganib na fumes ang landfill. Ang beses na rin kami nakapag-outreach program sa pagkakapon dyan sa Navotas. No? And kahit naman kasi hindi siya nasusunog at that time, they're still emitting toxic fumes. No? And talagang maaamoy mo naman when you're in the area. So if you've been exposed to that kind of environment for a long time, dapat maging conscious tayo sa ating health. Hindi nakapagsasalita ang mga hayop, kaya sa ating nakasalalay ang pangangalaga sa kanila. Mga kapatid, Mobile Journal Jazz Paredes po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang epekto ng unhealthy air quality sa mga hayop kasama si Mobile Journal Jazz Paredes. O Jazz, natanong mo ba si Doc na kung may nasuno o nasugod na sa kanyang alagang hayop na nagkasakit, no, dahil sa pagkakasunog nitong Navotas landfill? Actually, Pops, no, natanong natin si Tom kung recently ba since ito nga yung ongoing na sunog sa Navotas. Pero wala siyang specify so far. Pero ang naikwento niya sa atin ay ang nangyayari kasi yung kanyang services kasi usually pupunta talaga sila sa location para doon puntahan yung pets and napupunta sila doon sa parte ng Navotas landfill. So pupunta sila doon for outreach, magkakapon, and napapansin nga daw niya yung mga pets doon ay nakikita niya yung long-term effects nitong fumes. So meron tayong nakikita na may malnutrition, meron ding napapansin na yung respiratory health. So yun daw talaga yung dapat bantayan, lalo na dun sa mga malapit talaga doon sa landfill, Pops. Jazz, dun sa napuntahan mong cafe, wala naman bang nagkasakit sa kanilang alaga mga pusa? So far daw, fortunately, wala naman daw nagkasakit, Pops, no? Dahil talagang kanilang binantayan yung health and yung safety ng kanilang mga pets dahil alagang-alaga talaga as much as possible. Nung mataas yung, or nung dangerous yung quality levels ng air, lalo na Metro Manila, Pops, no? Talagang hindi daw talaga nilalabas at kung ilalabas man para iuwi, ay nakalagay doon sa pinatransfer na parang cage para hindi rin sila maka-inhale nung hangin, Pops. Ayun, anong sintomas ulit na makikita mo yung epekto ng unhealthy air quality para agad dalhin sa veterinarian yung ating mga alaga? Yes, Pops, no. Ang gusto talagang i-highlight nung vet sa atin, no, ay talagang kung anong nararamdaman ng tao ay same din sa hayop. So, kapag daw napansin natin na nagluluha yung kanilang mga mata, namumula, at yung
paghingal ay kakaiba na. Meron ding drooling, no? Ito na talaga yung signs na kailangan ng dalhin sa vet dahil nga yung inhalation ng usok na mayroong contaminants at toxins talagang makakapag-cause ng irritation at yun nga yung respiratory infection din sa ating mga alaga, Paps. Okay, maraming salamat, Mobile Journal Jazz Paredes.